Katulad ng maraming Pilipino, isa sa mga comfort food ko ay silog, pare. Mahilig ka ba sa silog? Oo. Ikaw, mahilig ka sa silog? Oo. Ikaw, mahilig ka sa silog? Oo naman. Mahihirapan kang makahanap ng tao nang ayaw sa silog. Kasi ang silog kasi, ang daming variation yan eh. Nandyan yung chick silog, top silog, syempre the classic. Ano pa ba? Long silog, toe silog, bang silog, fishball silog. Yan, lahat. Meron bentilog. Lahat tayo. Gusto talaga yan kasi there's something for everybody, pare. Sabik na sabik talaga akong magsilog. Silog. Dahil nga nung nakaraan, nagsilog ako, naisip ko tuloy, what if gawin nating international ang silog, pare? Kasi subukan natin i-breakdown saglit yung components ng silog. Sinangag, log, itlog, tsaka kung ano man yung prefix niya. Top, chick, toes. So kung i-breakdown natin yung isa-isang yun, tapos kukuha tayo ng kung ano-anong international dishes na, well, may itlog, may protina, may kanin, makagawa tayo ng international silog, pare. At syempre, ang gagamitin natin dyan ay... Wala pa, teka lang, masakit likod ko, ha? Pure Foods, Pinoy favorite, pare. Ano, simulan na natin yan? Tara. Tara? Tara. Tara. Uulan na, magbabahan na naman. Fujian fried rice, pare. Ano ang Fujian fried rice? Hindi ko. Hindi ako. Naghahawak ng cellphone. Sir, di tayo open notes. Di tayo open notes, sir. Ang Fujian fried rice, pre, ay typical lang na yangchow. Typical na fried rice lang. Pero may sarsa. Tapos yung itlog natin ay galing din China. Sige, pre. Ano na natin? Simulan na natin to. Magsisimula tayo sa day-old rice. Ngayon, kung umuusok siya, galing po kasing rep yan. Galing rep yan. Hindi po bagong saing yan. Hindi, bagong saing yan. Kaya pala China ang inuna natin kasi di umano, dito daw nagmula ang mga unang fried rice. So, mantika. Usually pala, no, dito sa klase ng fried rice na to, pre, may ano na ito, may itlog na integrated. Pero dito wala kasi ihihiwalay nga natin kasi silog nga eh, di ba? Di ba? So, bawang. Ano, hindi mahirap na bagay ito, pre. Kahit wag nyo nang anuhin, wag nyo nang tustahin, kailangan lang bumango siya. Sibuyas. Tapos, eto, unang modification natin. Sa original recipe nito, pre, meron silang, actually, na-try natin to sa ninong tries natin dati, Chinese ingredients. Yung dried scallops. Dried scallops. Oo. Mahirap humanap nun. Hindi ko alam saan bibili ngayon. I'm sure meron sa mga online shops. Pero nag-isip ako, ano ba ang dried na ingredient na medyo seafoody rin? Hibe, pare. Although, syempre, yung dried scallops doon sa nakikita namin ay hibla-hibla. Next natin ilalagay, ito, another modification. Mushrooms, pare. Pero ang lalagay ko lang dito ay nakachop lang na button mushrooms. Bakit? Kasi madaling mahanap. Ito, madaling makahanap nito, pre. Yung mixed vegetables. Frozen na lang yung binili namin. Pero kung gusto nyo kayo magbutil-butil ng mais, maghiwa-hiwa ng carrots, tsaka, well, green peas, wala ka namang gagawin dyan. Pwede na yan. Kailangan lang to medyo, medyo matuyo kasi matubig yung mga yan, lalo yung mushroom, diba? So, tuyuin natin ng konti yan. Ay, kita nyo, medyo tuyo na siya. Pwede natin lagyan ng day-old rice, pare. Pero kunyari, ang bigas lang na meron kayo, hindi naman sobrang buhaghag, i-rep nyo. Yan, kita nyo naman, diba, ang buhaghag. Ngayon, kapag buhaghag din yung bigas nyo, ano yan, pre? Makakatulong din yan na hindi maging manikit. White pepper. Medyo damihan nyo yung white pepper, Toyo. Yan. Kung gusto nyo ditong, gumawa na kung ano-ano, say, lagyan halimbawa ng oyster sauce, wala namang problema. Fried rice yun naman yan, di ba? Si Andre nga, naglalagay ng oyster sauce sa sisig, Tama. Oy, may nakita kang kakampi sa comments, ha? Oo, sabi doon, hala, hindi pala lahat naglalagay ng oyster sauce sa sisig. At this point, pwede nyo pang tuyuin ng matindihan kasi nga, yung kanin natin ay hindi naninikit. Diyan lalabas ngayon yung tinatawag nilang wok hei. Yung kapag kumain ka sa mga legit Chinese restaurant, yung lasang medyo tutong ng konti, smoky, yung fried rice nila, na parang hindi mo makuha-kuha sa bahay. Yun kasi ay sobrang tinde ng init ng wok nila, nasusunog yung kanin, na controlled. Yan, nakikita niyo yan? Yung Alvin na yan, mahalaga yan, pre, Haluin nyo konti. Ang kalaban nyo lang naman dito, syempre bukod sa elemento ng kasamaan, ay yung paninikit. Hindi naman to maninikit, di ba? Tapos sa isang component natin. Doon tayo sa pangalawa at ito mas madali ito. Yun nga ang ating spring onion or chive egg, pare. Parang gano'n. Spring onions, pare. Pero yung original recipe na to ay chives ang ginagamit. So ngayon, madalas na tanong yan, ano pinagkaiba ng chives at spring onions, pare? Bukod doon, meron talaga. Ayon sa nabasa ko, mas malapit daw ang lasa ng chives sa leeks kaysa sa spring onions. Siwain natin ng medyo mahaba, mga ganere. Pero kung gusto nyo mas maliliit ng konti, yung pang-garnish, pwede rin naman yung walang problema doon. Itlog, pare. At meron ang kutsara namin dito, galing karinderya. Di ba? Ang karinderya sa palengke, may pintura yan. Kapag dilaw na yung karinderya, hindi ka pwede magdilaw na pintura. Mantika, lagay na natin yung itlog. Yes, marami po talagang mantika. Lagay na rin natin yung spring onions natin. White pepper, asin. Okay na yan.
Oh, ganyan lang. Masarap nga to eh. Ako kasi mahilig ako sa spring onions. So nakaraan, nag-Japanese restaurant tayo, pre. May nakain tayo na manipis, nakabalot yung spring onions sa manipis na beef, tapos inihaw. Ang sarap nun. Okay na yan, pre. Yan ang itlog natin. Ang dali lang. Ano ba masarap gamitin dito? Parang gusto kong gamitin yung beef tapa natin. Ang paborito kong Pure Foods beef tapa. Wala na masyadong kailangan gawin dyan. Igigisa-gisa na lang yan. Pero syempre tayo, aartehan natin ng konti. Mantika. Ang tunay na ginagawa dito is kukuha ka ng protina, tapos i-velvet mo pa. Naalala niyo yung velveting technique, di ba? Yung pinakamalambot na beef, yung nilalagyan ng baking soda, egg white, mantika, cornstarch. Gaganunin mo pa. Dito hindi na kasi yung Pure Foods beef tapa, saksakan ng lambot yan. It is stabbingly tender, pare. To the teacher who failed me in English when I was in third year high school. Yan natin dyan. So, gigisa lang muna natin to pare hanggang maluto. Mabilis lang yan. Luto na siya at this point. Ngayon, kung gusto yung putol-putulin yan, gunting-guntingin nyo, pwede naman, pero ayoko. So, buo siya pare. So, ako, gusto ko pa maglagay ng bawang dyan. Gusto ko rin maglagay ng sibuyas. Lagyan natin. Tapos, may natira pa ako dito. Lagyan na rin natin, di ba? Doon kasi pwede nyo na maibalik sa freezer yung mixed vegetables na yan. Pero, baka katulad ka ni Alvin, hindi kakain ng gulay. Lagyan natin ng tubig. Yan. Tapos timplahan na natin yan. Konting toyo lang. So okay na sa akin to. Pakuluin na lang natin yan pare. Tapos timplahan lang natin kung gusto nyo. White pepper. Kung gusto nyo black pepper. Wala namang masyadong problema doon. Tapos malaputan na natin yan ng cornstarch and water mixture. Halo lang agad. Kasi pag di nyo hinalo agad yan, magkakaroon ng parang gula-gulaman yung sarsa nyo. Okay na to. So, lagay muna natin ang ating fried rice dyan. Damihan mo. Mukhang gutom yung mga tao dito eh. Lagay natin yan. Sa gitna lang para kita pa rin yung ano natin. Fried rice natin. Yung Pure Foods beef tapa natin para lagay mo yan dyan. Dapat talaga to, masabaw talaga. Kaso ang dami natin nilagay na Pure Foods beef tapa eh. Kasi, ba't hindi, di ba? Tapos konting sesame oil. Kung ayaw nyo nito, wala namang problema. Spring onion sa taas. At eto na pare ang ating Pure Foods beef tapa with Fujian fried rice and spring onion egg. Di kasi chive yung ginamit natin eh. Pero kahit ano naman yan. At mukha namang masarap, di ba? Paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, pero Jerome, gusto mo muna ko. Yan, yan. The perfect bite. Kanin, itlog, ulam. Yun lang naman talaga ang silog. Sinerve mo to sa isang tao at sinabi mo, ay, top silog yan. Hindi sila maniniwala. Sabihin nila, ba't ganyan yung top silog mo? Sampalin mo. Tapos patikim mo. Patikim mo pare kasi usually pag gaganto, malayo ka eh. Pero ang lapit mo. Malapit na ba ako? Oo, ang lapit mo. Nakahalata ako eh. May dili ka dito. Halika dito, Alvin. Ay, ang laki ng Pure Foods beef tapa niyan. Oh, di ba? Tsaka ang lambot pare ng Pure Foods beef tapa natin. Oh. Pre, mapaparami ka dito. Oh, no tinamnam. Look, nawala. It is gone. Kasi pre, alam mo talaga, hindi siya yung tipong ano. O sige, may lugar naman sa puso ko yung tapang matigas. Alam mo yun, yung tapang workout sa panga. Pero, hindi ba, masarap ang malambot. Di ba? Gusto natin yan. Ang dami nga natin kung ano-anong magic na ginagawa. Lumambot lang eh, di ba? Eto, mula sa packaging, malambot na agad. Tsaka napakabilis lang talaga lutuin. Inartihan lang namin, pre. Dami namin nilagay na kung ano-ano. Pero kunyari kayo, umaga, inaantok-antok ka pa. Ako ng Pure Foods beef tapa. Ay ko sa kawali may mait na mantika. Luto na agad. Ganun kabilis, di ba? Tapos magkakain ko yan. Handa na ako. Handa na akong suungin ng pagsubok ng panibagong araw, pare. Masarap talaga siya. Tama-tama yung timpla para sa akin. Ngayon, etong format na ginawa natin, ang dali lang din. Walang bago. Lahat yan mga bagay na alam na natin. Lahat yan mga ingredients na mabibili lang natin dyan sa labas. Kung gusto mong artihan, pwede naman. Hanapin mga authentic na ingredients. Pwede, walang problema doon. Pero eto pa lang, localized version. Ang sarap-sarap na, ang dali-dali pa lutuin. Kaya pare, itry nyo. At syempre, huwag nyo kakalimutan itry yan gamit ang ating Pure Foods beef tapa, pare. Mula sa China, ngayon ay pupunta naman tayo sa Japan, pare. Sa Japan, fried rice sila doon ay yakimeshi, which literally translates to pan-fried rice. So, parang yaki udon, yakimeshi, yaki Alvin, alam mo yun? So,
So, tunawin natin yung butter dyan. Pwede kayo magmantika. Meron akong, pag tumingin ka kasi, yakimeshi recipe, oil lang ginagamit nila. Pero naalala ko dati, may nakainan ako na Japanese restaurant, yakimeshi nila, mabutter pre. Ang sarap. I don't think may problema dun sa bagay na yon, di ba? Nakachop na bawang. Tapos, ang ginagamit talaga dito, karaniwan, ay yung chasu pork. Isang kahahanap nun. Pwede kang gumawa nun. Pero, ito may nabibili naman sa atin, di ba? Yung mga ham. Pwede na yan, pare. Pero kung gusto mo talaga magpaka-authentic, hanap ka ng chasu. Natin yan. Hala, sumobra. Luto na yan, sir. Luto na yan. Eto, para makuha ko yung totoong yakimeshi vibe, ang gagamitin namin dito ay Japanese rice. Kasi ang yakimeshi na nakain ko, hindi siya buwaghag. Medyo malagkit siya ng konti. Parang mga kimchi rice na nakakain nyo sa mga Korean restaurant. Ayan natin yan. Ayan o. Kita nyo medyo malagkit siya, di ba? So eto, mag-e-effort kayo ng konti na haluin to. Tapos dito natin lalagay ang ating Worcestershire sauce. Tapos ang ating Japanese soy sauce. Tapos eto, hindi ito gigil na gigil. Ano lang siya, kumbaga, ginisa lang. Ginisa lang talaga. Yan. Tapos usually talaga to, may itlog pa. Pero dahil nga, breakdown natin yung components sa silog, meron tayong Japanese na itlog pa mamaya, pare. Habang niluluto yan, prepare na rin natin to. Leeks, pare. Sama nyo na yung dahon, tsaka puti, lahat na. Tapos yung iba, pre, ito legit to naglalagay ng iceberg lettuce sa fried rice. Oo, naglalagay sila nun. Ako, ang opinion ko doon, kung yun yung authentic, sige, hindi ko kakalabanin yun. Pero ang iceberg lettuce kasi, wala naman masyadong lasa yan. Tapos kapag nainitan yan, mawawala lang. O, malulusaw lang yung lettuce. So, nilagay ko na lang yung dahon ng leeks, yun na lang, di ba? Para may vegetable matter pa rin dyan. White pepper pa rin. Again, kung gusto yung black pepper, wala namang problema. Okay na to. Ngayon, doon tayo sa itlog, pare. Nakikita ito kawaling to. Kakaiba yan. Gagawa tayo ng tamago, pare. Hindi nyo kailangan yan. Pero kung gusto nyo makuha yung Japanese na yung talagang rectangle, yung roll, kailangan to. So, meron tayo ilan to? 4 na itlog, no? 5 itlog. Okay. Tapos, lagyan natin ng sugar with some ants. Yan. Tapos, Japanese soy sauce uli. Yung iba, nakita ko, naglalagay ng dito, tubig. Depende. Nilagyan ko na ito ng mantika. Medyo may may skill involved tong bagay na to. Hindi naman siya ganun kahirap. Kasi paulit-ulit lang naman siya. So, lagay tayo ng konting itlog. Usod-usod nyo lang siya. Pag masyadong marami, balik nyo. So, kapag medyo luto na yan, kunin nyo. At least yung first layer, Wala namang masyadong bearing yan. Basta mailagay nyo dyan. So, nilagay nyo siya sa dulo. Medyo tiniklop-tiklop nyo siya ng konti, di ba? Tapos, kuha ka uli ng itlog. Manipis lang. Ganyan mo. Tapos, iangat mo to. Lagay mo sa ilalim. Para dumikit siya. Kahit di pa siya luto-luto, okay lang yan. Tapos, eto medyo, na to. Medyo mahirap-hirap na ng konti ito. Flip nyo. Actually, ganito ata dapat yung baliktad ata. Baliktad gawa ako. Pero sige, i-survive na natin to. Tapos, lagay natin dyan sa dulo, i-square nyo. Yan. Tapos yon, ilalagay mo pala siya dyan. So, lagyan natin yan, konting layer. Tapos angat natin yung ilalim. Natin hilaw na itlog doon. Huwag feeling yung buo na, okay na yan. O, ganito pala siya. Kaya pala unnatural yung feeling kanina. Kasi ganyan talaga siya. Kailangan lang talaga hanggat mainit pa itlog, ifo-form nyo siya. Paulit-ulit lang Paulit-ulit lang talaga. Hanggang maubos yung itlog nyo, pare. Eto, 5 itlog yung niluto ko dito. So, medyo makapal tong nagawa ko. Oo. Pero kung gusto yung mas maliit, wala namang problema. Pero minimum ata nito 3 itlog. Ngayon, anong benefit nito? Maganda texture nito. Nakakain ka na naman ito, Bin, diba? Pero yung nakakain natin, usually, mas mas delicate yun Tapos mas matamis siya. Mas madilaw, mas matamis siya. Yung mga nasa sa taas ng kanin, para sushi, diba? Yan, okay na yan. Okay. Doon na tayo sa natin. Sa protina natin, pare. Ang gagamitin natin dito ay Pure Foods Classic Tocino, pare. Ayan. Ako mahilig ako sa tocino talaga. Mahilig ako sa tocino. Siguro naman napansin nyo na mahilig ako sa matamis dito sa channel na to, diba? Lalo sa matatamis na karne, diba? So, itong gagamitin natin. Wala na ako ibang gagawin dito. Kasi, kung mapapansin nyo, yung egg natin, medyo tamed yung lasa. Yung kanin natin, medyo mas matabang siya than the usual, di ba? So, eto, dito natin kukunin yung tamis. Kumbaga, parang kare-kare bagoong. Parang gano'n, kare-kare bagoong. Oo, hindi kasi, di ba, usually, ang kare-kare medyo mas matabang ng konti yan. Tapos, yung pag nilagyan mo ng bagoong, boom! Lumalabas yung lasa, di ba? Para Cyclops na, tinanggal yung shades. Boom! So, lagay na natin yan dyan. Eto, pre, ako galing akong palengke. Karaniwan, ang mga tocino sa palengke, kinukuluan pa, pre. Di ba, Bin? Eto, hindi na. Diretso na lang yan, prito nyo na lang yan. Sa larangan ng tocino, may dalawang, dyan, partition dyan. Team tostado, tsaka team maputla. Ako, team tostado talaga. Pero ang ayoko dun sa tostado, nagke-candy. Umaano sa ngipin ko yun So, gusto ko nasa bandang gitna lang. Parang ganyan, tira mo. Caramelization ng konti, pero hindi yung itim. Ang ganda. Sa ating Pure Foods tocino, tandaan nyo, pre, ang tocino hinihiwa lang. Yung mga matitigas. Tama. Eto malambang.
Ay, napaka-tenderific na yan. Tapos ang ating tamagaw. Dahan-dahan lang kasi medyo delicate yan. Hindi delicate sa iba yon. Si Alvin yung delicate. Ito delicate. Ay! Spring onions sa taas laang. Ay! At eto na pare, ang ating Pure Foods Tocino with yakimeshi fried rice and tamago na mukha namang talagang napakasarap pero paano natin malalaman yan? Tikman na natin. Pero bago yan. Tingnan natin yung kanin natin. Ay, kita-kita nyo, hindi siya buwaghag. Medyo amoy ko yung asim ng konti. Mas gusto ko ang kanin na malata kaysa sa kanin na buwaghag. So eto, medyo ganun siya. Yung itlog, eto kasi walang tikiman to eh. Titikman mo lang to kapag luto na siya. Tingnan mo pre, kitang-kita mo yung layers niya, di ba? Manamis-namis. Ngayon yung ating Pure Foods Tocino. Ang lambaw. Sabi sa inyo pre, ang naghihiwala ng tocino yung matigas. Di ba? Ang lambot. Ay! Ano yan? Gelatin! Ang lambaw. Ngayon gawa tayo perfect bite, pare. Yan. Ang the perfect bite, pare. Konbanwa Oishi des Voltes 5. Kung di mo sa akin sasabihin na Japanese-inspired yan, tapos hindi ko alam yung tamago na yan, sasabihin ko, ay, silog nga. Di ba? Sasabihin mo sa akin, Japanese yan. Ay talaga? Kaya pala. Tocino na maalat-alat, manamis-namis, malinamnam, Pinoy na Pinoy. Tapos paparis mo sa napakasarap na fried rice na to. Ibang klase to ha. Like, totoo lang, hindi siya mukhang, fusion. Mukha siyang kombinasyon ng pagkain na nag-i-exist na talaga sa mundo. Sapa nga. Yung Pure Foods Tocino, pre, sobrang tenderific. Halos yung lambot ng itlog. Halika dito, Amity. Ang lambot nga. Ang lambot, di ba? Pero ito akin na yan. Meron kasi ako mga nakakain dati na tocino na parang nagke-candy na. Alam mo yung tinutukoy ko? Parang hindi na siya totoong karne. Ang lambot niya, tsaka yung itsura niya, karning-karne pa rin talaga, di ba? Sabi niyo to, kakainin ito mamaya. Adoro tayo sa pangatlo natin. Para sa ating huling international silog, pare, eto, pumunta naman tayo sa South America. Ang gagawin natin sa fried rice natin ay arroz chaufa. Uulitin ko, arroz chaufa. Etong fried rice na to, galing to... Okay na. Ito fried rice na to ay galing sa sa apparently merong Chinese Peru community. Parang, ewan ko, basta meron silang melding of cultures doon. So, Peruvian, Chinese, nagkaroon ng ganito. Saktong-sakto, South America, maraming kanin dyan. Ang kakaiba dito, sa fried rice na to, bukod sa pangalan, ay meron siyang paboritong ingredient ni Alvin. Luya. Merong luya tong fried rice na to. Hindi ginagawa sa atin to. Naglalagay ng fried rice sa luya, di ba? Luya sa fried rice. Ganon din yun. Parang algebra lang yan. Pag balik-balik ta rin mo, ganon din sa dulo yan. So, subukan natin tong bagay na to. Mantika, sabay-sabay na natin. Sibuyas, bawang, kasalukuyan po silang giniginaw, luya. Tapos, meron niyang, ito parang hindi naman hindi naman kakaiba to. Bell pepper. Huwag lang natin ang medyo maliliit. Baka masamid kayo Lagay na natin yan. So, meron tayong kanin dyan, buhaghag. Meron tayong kanin dyan na malagkit. Mas gusto ko yung malagkit. Yun na ilalagay ko, pare. Kasi, ang isa pang kakaiba dito, actually, hindi siya kakaiba. Natuwa lang ako din sa recipe na to. Kasi, yung original recipe, pare, merong hotdog. Sabi ko, ay, hindi lang pala Pilipino gumagawa niyan. Ginagawa rin pala yan sa ibang parte ng mundo. Pero, hindi hotdog ang ilalagay ko dito, pare. Mas masarap. Pure Foods. Hamonado longganisa, pare. So, ito ilalagay ko. Kumain natin yan. Siguro isang balot lang muna. Kasi pansahog lang Ito, pirituhin ko mamaya para meron pa akong on the side. Kuhain natin ng ganyan. Tsaka ito gusto ko lang i-discuss. Ako gumagawa ako ng longganisa dati sa palengke. Ang pinaka-ayoko talaga sa mga longganisa na typical na nabibili mo sa palengke ay ang tataba niya masyado. Wala akong problema sa mataba, Alvin, kung yun yung iniisip mo. Ang problema ko, minsan, hindi siya inaabot ng init sa loob tapos surugan siya sa labas. Diba? Kaya nung ako na yung gumawa ng longganisa sa palengke, medyo mas maliliit siya ng konti, diba? Pero eto, gustong-gusto ko yung size niyan. Diba? Saktong-sakto yan. Fried rice, no? May luya. Kakaiba yan. Ilalagay na ako ng kanin, pare. Yan. Actually, konti na lang pala tong kanin na to. Actually, yun lang naman siya. Typical lang naman to na fried rice. Pero talaga, pre. Ako sa dami na nang nakain ko sa buhay ko, never pa ako nakakain ng fried rice na may luya talaga. Tapos, syempre, dahil eto nga ay galing sa Chinese sila sa Peru, may toyo yan.
Ganyan lang kasimple, pare. Diba? Pero teka lang, dahil may sobra kami dito, ilagay ko na rin to. Leaks. Wala namang aaray dyan, di ba? Aray! Hirap pag magkakasama na ng araw-araw. Mag-resign na nga kayo. Wag. Ganun ba? Yok lang. Ngayon na natin yan. White pepper na rin. Marami akong nilalagay na white pepper kasi hindi ko alam kung itong white pepper lang ba namin o white pepper in general ba. Medyo ano siya, mahina-hina ang lasa niya. Sa itlog naman pare, ang gagawin natin ay Venezuelan perico. Parang ginagawa na rin natin to dito sa atin. Yung scrambled eggs na may sibuyas at kamatis. Pare. Oo, ginagawa na natin yan dito eh. Pero ang kakaiba dito, kasi tandaan mo pre, ang mga pagkain na nade-develop sa isang bansa, marami sila nung ganung ingredients sa paligid nila. So tayo, hindi tayo nagpo-produce ng gatas at cream. Di ba? Kasi hindi naman tayo dairy producing na nation eh. Pero eto, scrambled egg sila na to, may cream. Siguro nakakapagtaka lang na ginagawa natin to, alam na natin yung lasa nito, yung may sibuyas kamatis eh. Pero ano kaya lasa nito kapag may cream? Kasi hindi natin ginagawa yun eh. Gusto na natin to sibuyas kamatis natin. Ano to pre hindi natin masyadong lulusawin yung kamatis natin. Kasi medyo buo-buo yung kamatis doon eh. At least yun sa nakita ko. Eh, dito na rin lang tayo. Lagyan na natin ng bawang, di ba? Balik dito, kanina pa tayo nagpa-fried rice, puno pa rin yung bawang. Bell pepper. Asin. Okay na yan, para hindi maging tomato sauce yung ano natin. Lagyan na natin itlog. Asin uli. Ay, yung cream, di ko nalagay. Sorry, oo nga. Yung cream, habol natin. Okay na to. Okay na yan. Pero ano ito ano ko lang, sabihin ko lang, magtutubig pa to ng konti. Hindi natin, kahit naman yung scrambled eggs natin na may sibuyas kamatis, nagtutubig yun eh. Kasi ito, hindi nga natin masyadong ginisa yung sibuyas kamatis natin, may moisture pa yan, magtutubig yan. Wala namang problema doon pare. Tulad nga na sinabi ko kanina, gusto ko meron pa rin buong longganisa. Kasi mahilig talaga ako sa longganisa eh. So ito, meron tayong pure food, Hamonado longganisa dito. Yan natin dyan. Okay na yan pre. Laro lang kabilis. O sige, plating na tayo pare. Natin yan sa gitna. May pure foods longganisa na. Yung kanin natin, may ulam pang pure foods longganisa. Ay syempre. O yung ating perico, lalagyan natin sa taas. Gusto ko to. Yan pa natin ang pure foods longganisa Hamonado sa taas. Tapos spring onions lang sa taas. At eto na ang ating pure foods longganisa with arroz a la chow fa with perico egg pare. Namukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman yan? Ay, akin pa rin na. Isang subo lang talaga sa akin to pare. The perfect bite pare. Chaser. Hindi ko masyadong nalasahan yung luya. Isa pa nga, kanin lang. Kasi yun nung bagay na pinaka-curious ako dito eh. Minsan kasi, yung isang paglalagay ng isang ingredient sa putahe na simple lang, nababago talaga niya yung lasa eh. Naamoy ko siya kanina, pero hindi ko siya malasahan. Pero ngayon, ang tanong, masarap ba tong kabuuan na silog na to, pare? Oo naman, pre. Ang laking bagay nung kamatis. Lalo na, kasi hindi natin niluto masyadong kamatis, so juicy pa siya. Halika dito, George. Diba ang kamatis ba considered sa gulay yan? Oo. Yun, nagbabalance. Nagbabalance siya, di ba? Sige, lumahis ka na. Yung ating pure foods longganisa, eto lalo, yung nakahiwa. Sobrang expertly flavored, pare. Ibang klase, ang sarap talaga. Sa mga hindi pa nakakatikim nitong pure foods longganisa, sabihin ko sa inyo na ang ganda ng texture niya. Bouncy. Tamang-tama yung timpla. Hindi yung sobrang tamis na, kasi pag sabi yung longganisa Hamonado, matamis talaga siya. Pero eto, hindi stabbingly sweet. Hindi saksakan ng tamis, pare. Tamang-tama. Balance lang. Meron pala nito. Pure foods ready to eat adobo flakes. Lutuin ko? Okay lang ba? Lutuin ko? Sige. Bago magtapos ng vlog na to, try muna natin to, pre. Natin mantika. Palagay ko mantika to. Kasi para ipiprito mo to eh. So, lalagay lang natin lang dyan. Pre, alam mong adobo. May laurel. Di ba? May laurel talaga. Okay, lutuin lang natin yan, pre. Tapos tikman natin. Pre, ang galing na itong pure foods adobo flakes, oh. Mga 10 minutes lang yun, oh. Yan. Adobo flakes talaga, pre. Pwede mo nga rin isilog to, eh. Pre, adobo flakes talaga yan. Bango. Ang angat. Masarap, di ba? Masarap siya. Try nyo rin ito, mga inanak. Kaya mga inaanak, try nyo na rin itong mga silog 3 ways na ginawa natin ngayon. Gamit ang mga nakakasabik na Pure Foods Pinoy favorites, pare. Noot dinamnam Pure Foods Beef Tapa, Tenderific Pure Foods Classic Tocino, at expertly flavored Pure Foods Hamonado longganisa. Ang sarap, pare. Try nyo ito mga inaanak, madali, masarap, at higit sa lahat, mabilis. Ready na to in more or less mga 10 minutes. Mas matagal ka pa maghihintay sa jowa mo. Kung meron pa kayo naiisip na mga ibang klaseng, ibang silog combos, pare, comment nyo na sa baba kasi gusto kong itry kasi etong mga ginawa namin, sobra sarap lahat. So yun mga inaanak, gusto pa mawala
mo to, ayan, click nyo lang dyan. Kain muna ako. May kanin pa dyan, di ba? Harap nito. Try mo, Medi. Sarap.